unahon pagtan-aw nganong dili man ang tanan maayo, no? Si Paul gigamit sa Ginoo sa gamhanang pamaagi, no? 1/3 sa New Testament nga book si Paul ang nagsulat. So karon maghatag og tulo ka senaryo nga si Paul gigamit sa Ginoo para sa pag-ampo sa kaayuhan. Okay? Nakoy mga taong ipailaila karon sa inyo nga the same experience sa tuwa. Unahon natong Acts 14:8. Pag-apot ni Paul no sa usa ka lugar sa Lestra, no? Lugar sa Lestra. Naay tao dito nga naglingkod nga ang iyang tiil way kusog. Unya nakabutang dito, lame from his mother's womb. Ay, inborn din ni. No? Inborn. Okay? Dili gid siya kalakaw. So, this man was listening to Paul. Probably, nag-personal evangelism si Paul. Dayon, ang verse 10, gingnan siya ni Paul, stand upright on your feet, and he leaped up and began to walk. Naayos siya? Amen? Ang Biblia nagpadayag, pag ingon ni Paul, tindog, automatic, naayos siya. So, ang iyahang sakit, inborn. Paralyzed. Adi day paralyzed. Kay ang inborn, bakol na gid siya. Okay. So, klaro na, nanatay usa ka proof nga si Paul nay gasa o kung moampo si Paul sa balatian, maayo gyud. Ikaduha, Acts chapter 19 verse 11, no? Verse 12, sa iyang mga panyo o sa mga apron, grabe no? Ibutang lang niya sa mga masakiton, the disease left them and the evil spirit went out. So, muna akong gingon, nga naay mga sakit nga gikan sa daotang espiritu, naapoy mga sakit nga gikan sa human nature nga bunga sa sala or bunga sa kinaiyahan. So, naay mga sakit nga kaya gyapong ayuhon sa Ginoo. So, ikaduha na ito nga proof, si Paul gigamit sa Ginoo ug ang Ginoo nagaayo gyud. Amen. So, humana itong ikaduha nga proof. Ikatulo nga proof. Acts chapter 28 verse 8, no? Naglayhan si Paul sa verse 8 sa usa ka tawo nga naghigda, naa siya'y sakit, no? Gikalintura, naay dysentery, o ako balon sana. O niadto si Paul, verse 8, he laid his hand on him and healed him. So tulo na ang atong proof. Nga every time mo ayo si Paul sa balatian, maayo. Amen? Klaro, ang bakul, inborn, nakatindog, no? Dayon, ang mga daotang spirito, napahawa. O niya, karon bedridden, naayo. Praise God. Ang Diyos nag-aayo God. Amen. Karon, Anita, naku ila-ila sa inyo ha. Si Epaphroditus. Ila-ila tamong Epaphroditus. Di ko kalitok. Silingan ana mo sa una. No? Si Epaphroditus. Okay. Karon pa mo kadungog, no? Oh, ila-ila tamo. Si Epaphroditus, a man of obvious devotion. Faithful pa ni sa ato. Okay? Naa siya faithfulness and self-sacrifice. Active kayo sa church. Council ni sa church. Ako aral to ha. Active kayo sa church. Ingon sa Philippians 4:18, I have received full payment. Kay messenger man ni siya ni Paul. Suguon ba? Errands. Have more than enough. Salamat si Paul sa gidala ni Epaphroditus. I am supplied now that I receive from Epaphroditus. Walay bayad, masugo ba? No? The gift you sent, they are a fragrant offering, acceptable sacrifice. Pasalamat si Paul kay si Epaphroditus, wa pa bi taxi sa unang panahon. Baktas na. No, wala pa'y sakayan. Si Epaphroditus, siyang pagkamatinudanon, self-sacrifice, faithfulness.
Ingon sa Philippians chapter 2 verse 29, pag-abot ni Epaphroditus, ingon siya, honor people like him. Pasabot, may dungog ka na bang, ay, sus, kaila kay ko na. No? Buutan kay, maiking tao si Epaphroditus. Now, muna ni Ron. Sa Philippians chapter 2, but I think necessary to send back to you Epaphroditus. Ingon siya. Akong ipauli si Epaphroditus, ingon si Paul, my brother, my co-worker, my fellow soldier, grabing grabing appreciate ni Paul. No? My brother, my co-worker, my fellow soldier, who is also your messenger. Ipadala na ko siya balik. Ingon siya, because you heard he was ill. Kaya nagsakit si Epaphroditus. Giampuan ni Paul, na ayo. Nakita ninyo? Indeed, he was ill. Verse 27, napay word si Paul isa, almost died. Sa Bisaya niya akong gibasa, wa lang siya nagsakit, himalatyon. Siguro high blood di siya, no? Ingon si Paul, ako ning ipadalag balik, kay naguol ko sa iya, ha? No, gigamit ko niya, he risked his life. Tanaw yung verse 30. He risked his life, kugihan kayo si Epaphroditus. Kasagarang matinudanon, kugihan. No? Ingon siya, no, I am all the more eager to send him. Gusto na ko, makauli dayon siya. Muna yung gusto ni Paul. Dayon, napagin siya word. You may be, verse 28 ha, you may be glad I may have less anxiety. Aron makuha-kuhaan akong kaguol, kay naguol siya, kay nagdala siya, naisakit. Basahan nyo sa Bisaya, masabtan ninyo nga si Paul marag nagproblema ag-apil. Ingon sa 29, so welcome him in the Lord with great joy, honor people like him, because, verse 30, he almost died for the work of Christ. Himalatyon si Epaphroditus. So, di ba ganina, ingon ko tanan ang puan ni Paul maayo? Karon, wa maayo. Ingon sa, ibalik na kuhaan ninyo. Kuhaan ninyo, kay naglisod ko. Naguban ko hiblaron. Sorry lang ha, joke lang ako ha. Naguban ko naisakit, no? So, okay na ba tadiha? Dili, wa nagpasabot, no? Nga tanan kinahanglan maayo. Kay kung tanan maayo, ang tao di nagyud mamatay. Imagino ni mo nang taga-ampo na to, maayo? Wa na'y kamatayo na ning tao. Okay? So, napoy laing ila-ila. Dagan ko ila-ila sa inyo aron. Akong ikaduhang ipailaila sa inyo, si Trophimus. Ikaduhan yun ng anak, pwede nyo nga nalag Trophimus. Okay? So, ganina si Epaphroditus, karon na po si Trophimus. 7 years na. 7 years nag-uban-uban kay Pablo. Murag Timothy ba? Yang kanuneng kauban ni Paul si Trophimus. Okay? Gibiyaan ni Pablo si Trophimus. Trophimus, pioneer ko dito sa Buanga, dirira ka. Kaya nga naman, si Trophimus po na sakit. Okay? Erastus stayed in Corinth, no? 2 Timothy chapter 4 verse 20, and I left Trophimus sick in Miletus. Grabe, hilig mag-esning mga time Jesus Christ. Okay, sa Bisaya, si Erasto nagpabilin sa Korinto, si Tropimo gibilin ko nga masakiton sa Mileto. Naayos siya wala, di ba wala? So, ganina, nakita na to, every time si Paul moampo sa masakiton, maayo. Pero dagang senaryo, wala pod na ayo. So, ayaw mo undang sa pagtuo nga naguna-huna mo nga tanan masakiton, dili gyud ayon sa Ginoo. Tanan ayuhon sa Ginoo, pero naay mga panahon nga dapat masabtan pud nato nga naay realidad. Bisan gani si Pablo, 5 kag panyo lang ni Pablo. Ihalang tapis,
Itap ihon sa mga masakiton, maayo, imagine mo na, unsa na kagamhanan. Si Jesus Christ gani, dagang gani puno na ayo. Okay? So, makita na to, no, nga parihara sa leksyonaryo sa tuog sa ilang panahon. Now, ikatulo na to ng mga basihan. 2 Corinthians chapter 12, verse 8 and 9. Si Paul nagyod ni. Si Paul, therefore, in order to keep me from becoming conceited means hambugiro. Kanang, ano ba, pahambog. I was given a thorn in my flesh. Matod pa, no? Sa Bisaya na, tunok sa unod. Nangita ko sa mga commentary, unsay meaning sa thorn in my flesh. Dili nila matumbok unsa gyud na nga klaseng sakit. Si Paul mismo sige ampo sa masakiton, pero si Paul mismo naay sakit. Okay? A messenger of Satan torment me. Now, tanawin yung prayer ni Paul, di ba? A prayer of the righteous is powerful. Si Paul is a righteous person. Pero ingon siya sa verse 8, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Kung si tubag sa Ginoo, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. Ang akong gahom, tama na para sa imong mga kaluyahon. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. So, mismo si Paul nakasabot, kabalo na ko nga nang wa ko giayo sa Ginoo. Maningon ni Paul, kay para dili kay ko mahambugiro ba. No, na mga area ba nga gialaw ang Ginoo. So, imagine si Paul, nakaunang-una ana, okay? So, according sa mga Bible komentaryo lang pod, no? Kanang thorn in my flesh, kanang tunok sa iyang unod, na mga komentaryo nga nagunahuna sa Galatia 4:15, ingon siya, no, na medyo ang mga tao sa Galatia nabugnaw, murag ni aksug backslide. So murag naigamayng pangasaba si Pablo ba. Ingon siya, unsa naman didangatan ni adtong kalipay nga inyong gibati. Ingon nga bugnaw naman mo, ana siya. Kay ako makapamatuod kaninyo nga kung mahimo pa, no, kung mahimo pa, inyo gayud untang lugiton ang inyong mga mata aron inyo kining ihatag kanako. According sa mga Bible scholar, kanang thorn in the flesh nga sakit nga naa kay Paul, probably naa sa iyang mata. No? Ang uban nagunahuna, no, naa siya eye problem. Siguro ano sa ganing sakit sa mata? Glaucoma, no? O baka no, takabalo kay ingon sa iyang kasuko sa Galacia nga nagluya-luya. Siya nga, kung pwede pa lang, lugiton niya yung mata niya, ihatag sa ako. Buot pasabot, nasa problema sa mata. Okay? So, komentaryo lang na. Wata kabaloon sa klaseng sakit nga nakang Paul. So, hallelujah. So, padayon ta, si Timothy po, nagsakit po na yung tiyan. Muning bersikulo sa mga palahubog. 1 Timothy chapter 5, verse 23, ingon siya nga, ayaw sigig inom tubig. Inom bugbino gamay. Si Paul magyapay nag-ingon ani, no? Inom bugbino gamay para sa imong tiyan. Kay aron mahilisan ka. Kabalo ba mo in Bible times wa pa ba chlorine, no? In Bible times ang ilang tubig di pa ba pareha sa tuwa karon. Wa pa ba na diskubre ang metronidazole atong panahon na. Daghan biya pong na dehydrate. No? Wala pa bayay kanang klaro nga sa tubig para sa ila. So ilang mga tubig kabo lang dito sa mga balon-balon, timba-timba, takabalo na nalibang karniro to sa ibabaw. So matud pa ni Pablo, no, para mahilisan ka imnig bino. Okay? So ang tambal asa paliton dili sa beer house, no? Ang tambal asa paliton sa parmasya. So basig nila na naray ko'y tambal sa kong tiyan, no? Testingan taning tanduway. Okay, so, no, balik ko na ko, na ay 2 types of wine in Bible times. Di na to ni highlights, no? Kay basing daghan niya mong question.
Inos ug kitos ang two types of wine. Ang kitos na alcohol content, ang inos walay alcohol content. So, in Bible times, ang ilang wine is inos, katong grapes. Karon, ang atong wine, kitos, pangpalipong. So, dili to tambal. Pangpatagbaw to sa unod. Okay ba? Okay. So, padayon ta. Nganong ang tao dili maayo? Okay? So, dili lang ta mo tanaw sa usa lang ka anggulo. Basin ikaw pud ni, o basin ako pud ni, o basin para ni sa tuang tanan. So, unconfessed sin, nay mga sala nga gitaguan. And one main thing sa mga Kristohanon, kung makakita amog mga kaigsuunan, mabisitahan nga nagsakit, ayo ibutang sa imong mind nga naani gitaguan sala, no? Pre-judgment na pug kaayo na, mura na pug kag nag-judge sa iyaha. Unya, miingon day kag basig na kay gitaguan sala. Isa lang na kaanggulo. Amen ba? Alam, miingon tag si Pastor Erning na gitaguan sala. Okay? So dili na siya pwede nga tanan na lang nay sakit nay gitaguan sala. Nagisgot ko isa lang na siya kaanggulo. Kay dili tanang nagsakit nay gitaguan nga sala. Okay ba? So naay mga tao nga mas tambol ana. Marag masakitan sila. Unya, kuan baya? Di ba malipay ang Ginoo ana? Matthew chapter 7 verse 1. No? Nga dili mo pwede hukman ang isa ka tawo. I-validate sa. Okay, so sometimes sickness is the result of unconfessed sin. Sometimes, not all the time. Okay? Kay katong gipanganak nga buta, giingnan man ni sa mga disciples si Jesus Christ, kinsa may nakasala siya ba ug ang iyang ginikanan? So sa ato pa mismo ang mga disciple nakasabot pag ang tao naisala, naagi manifestation siyang lawas. So gipangutanan lang Ginoo, kinsa may nakasala? Siya ba o iyang ginikanan? So makita nato no nga isa gyud sa reason ngano ang tao magsakit, naagi gitaguan sala. Ayaw po na ninyo buhata, nga tanang na sakit, magunaw na ka nga na, gitaguan sala ba? Ya, kumon ba yan nato ni? Kaya ano, namastor, nagpayunir ko sa una, muna nasa kong una-una. Wa ko kahibalo nga, ang mga tao na hinoon nga, abi mo gidasig ni mo, nakaingon na ni sila, di nakuha ng simbahan na tanan gidi ay. Okay? So, be careful po sa inyong baba. So, James chapter 5 verse 16, no? Matud pa ni Santiago, confess your sins to each other, pray for each other so that you may be healed. So, makita niya, no? Pag hinulsol gyud ta, maghinulsol gyud siya. Daghang tag mga verses basis on that, no? Pero as I said, no, isa lang na siya sa mga reference. Okay? Sickness is not always a direct result of sin. Dili, tanan. Ang pain and disease is part of this fallen. Kaning atong gitunglo. Gitunglo sa Ginoo si Adan ug sa iba, no? Curse be the ground nya kita raw material sa tuwa, yuta man. So ang yuta gitunglo. Okay? Curse ang kalibutan, so part na gyud ang sakit sa bunga sa lawas. Okay? Ayaw kanunay i-blame ang sala kung every time na ay sakit. Okay? So, isa lang siya sa possible reason. Ikaduha, nganong dili tanan maayo, okay? Ikaduha, lack of faith. Mo ni atong subject last meeting, no? Sa mga wala, among isgutan nga every time na ay healing, ang kanunay common word nga mogawa si sa baba ni Jesus Christ, your faith has made you well. Ang imong pagtuo mo'y nakaayo sa imuha. So sa Matthew chapter 9 verse 20 hangtod sa 22, ingon tong babae nga 12 years nag-antos sa iyang bleeding, no? Nay dugo, ingon nay talidugo ba, no? Ingon sa dito sa verse 22, if I can't just touch his robe, I will be healed. No? Ingon ng mga disciple, daghan man nang gunit sa imo Ginoo. Kay ang mga tao nagduot man. Yang babae nagunahuna kung makagunit lang ko sa iyang sidsid, tumoy sa iyang sanina, maayo jud ko. Na siyang mind, na siya faith nga kung makagunit lang ko. So, ang kabalot sa story, giingnan sa disciple, daghan man ang gunit sa imo. Ingon siya, may migula nga gahom gikan kanako. But pasabot, no? Nga ang power sa Ginoo dili mag-operate kung walay faith. So tungod sa iyang faith,
naayos siya. So daghang tag mga reference, mga Bible verses nga nagisgot diha nga ang faith connected gyud pod sa atong healing. Pero wa nagpasabot nga kaning mga wala nang aayo, way pagtuo. Balik ko nako. Daghang wala na ayo kay tungod sa pagduduha, tungod kay kulang sa pagtuo, o baka naghuna-huna siya nga basin dili kumayo. So, unbelief, doubt. Pero wa nagpasabot nga tanang wa na ayo, way pagtuo. Okay? Mo na atong subject last meeting. Padayon ta. Failure to ask. Ang uban, di na gyud mangayo. Kaya nagunahon na makaway mahitabo. Okay? So, atong makita, no? Sa John chapter 5, verse 6. Dayon, adunay usa ka bakul, 38 years nga nag-antos. Would you like to get well? No? Kaning bakulan ni, nagunahuna siya. Kabalo siya nga ang Ginoo maayo. Wa say problema, no? We will focus our faith on the healer, not on the healing. Kabalo siya nga ang Ginoo maayo, pero nagunahon atong bakul, qualified ba ko? Muna ningon sa would you like to get well? Gipangutana siya ni Jesus, no? Pero atong makita diri, sir, wala day makadala sa yaha inig kutaw sa anghel. So, atong makita, no, nga usahay na kulang tag pangutana pangayo. Okay? Jesus looked into the man's heart and saw his reluctant to be healed. Nasay gusto siyang maayo pero wa siya nangayo. James chapter 4 verse 2, you have not received because you have not asked. So, appeal po na siya. Ang uban sa tuwa, di na mangayo. Gipatituluhan na nato. Ingnanin na gid ko. Ubako na gid ko sa una pa. Mura ba gidawat, gipapuyo na gid mo, gipakuhaan na nimo ka ng title. Di na gid ko mayo. Kani akong heart disease, na gini kaliwat na magud ni namo god. So, wala na siya nangayo. Iyahan ang gihimong silingan. Okay? So, dili day maayo na. Mangayo gid gihapon ta. Okay? God is not healing everyone sometimes because it needs for deliverance. Mo ni atong subject next meeting. Some illness are caused by spiritual or demonic influence, no? Kaning gitawag natog mga kabilin na ay mga every time nga na ako'y ginaprayhan nga di maayo, ang una na kong question, nabay gibilin sa imong lula? Nabay gibilin sa imong lolo? Naba kay tinaguan diya sa imong kaban, mga pendant, mga anting-anting, mga habak-habak, okay? So mo ni siya, na mga sickness nga gikan sa habak, gikan sa mga gipanglubong-lubong diya ilawom sa inyong yuta o baka mga dedication gikan sa yawa, okay? Acts 10:38, gi-recall ni Paul ang mga tao, ingon siya, si Jesus naglakaw-lakaw bisan asa, healing all who were oppressed by the devil. Oppressed means gisakit. So, but pasabot nga daghan ang uban nag-anto sa balatian tungod sa trabaho sa yawa. So, basin. Wa ka kahibalo. Ancestral curse, inherited curse, nga mga sakit nga naa sa tuwa nga sometimes kinahanglan idil. Kaning spirit of rejection, daghang sakit ni. No? Kaning unforgiveness, daghang kining sakit, dako kining nga subject, ang unforgiveness. Daghang kayo mismo nag-ano ako sa usa ka kanang psychologist, no? Dili ni siya Christian, pero grabe ang iyang study for how many years. Niadto siya hospital, niadto siya sa mental hospital, nga pila siya ka years nag-observe nga daghang kaayong sakit gikan sa unforgiveness. Nag-release ang mga bad toxin sa lawas. Ang tambal igo lang moayo sa bad toxin, pero ang source mubalik lang gihapon. So balik-balik, okay? So there are sickness gikan sa demonic and spiritual nga katong magbutang-butang di og kanang mga kanang dream catcher. Okay? Access na siya sa yawa. Remember nga ang yawa is territorial. Kanang word nga territorial, no? Pag di ka musulod sa imong kural, di ka hilabtan, pero pag musulod ka sa akong kural, katungod nako nga pusilon ta ka.
kay nisulod ka sa akong boundary. Subot pasabot kung gikuha nimo ang mga item gikan sa yawa, gipapuyo nimo sa imong balay, ang teritoryo sa yawa ning lampas na ka sa boundary. Nasa'y right nga mosakit sa imo. Kay imo naman siyang gi-welcome. Muna ka mga habak-habak, mga anting-anting, mga orasyon, mga libritas nga imong gisulod sa imong balay. Muna ang ubang kaminyoon magsigig away, magsigi og tinungluhay, magpinatyanay, gubot nga pamilya. There are areas nga nag-cross ta sa boundary nga gialaw na to ang yawa makasamok sa to ang life. Okay? So ikaw pat na higher purpose. Na purpose ang Ginoo nganong uban dili maayo. Okay? So sometimes God will use physical suffering to develop our character. Remember, ang character lang mo'y atong madala sa langit. Okay? Para sa tong spiritual growth, para sa gingon ni Paul, gialaw sa Ginoo ning sakit na sa ako para dili kay ko makapanghambog. Okay? There are times gialaw sa Ginoo kay kung ayuhon ta sa Ginoo, hambugiro kayo ta. Ako dugay na ako na nakita ba, muna magbantay-bantay pug usay kay mugawas pod ang akong hangin, no? Pag mugawas gi akong hangin makaingog mo ding gialaw pod sa Ginoo maing nani ko, hambugiro ra pod ko usahay. No? Muna ingon nga, pag night time ta, tanaw-tanawon po nato itong kaugalingon. So, na mga purpose ang Ginoo, nganong gialaw na niya. No? Kung muangkon lang ta. Kasagaran man gud, ita mangangkon. No? So, ikalima is for God's glory. Okay? Siyempre, si Lazaro nagsakit o naabtan sa Ginoo, pero gialaw to sa Ginoo, nga ma-delayed siya, para through that ma-demonstrate sa Ginoo ang iyang gahom. Okay? So, sometimes, ang sakit nga naa sa tua, mas dako pag mahimo sa tuang intimacy, intimate, it means kasuod sa Ginoo. Kay usahay, mas daghan pag makonek nga tao nga ang Ginoo makadawat sa himaya kaysa maayo atong lawas. Kay bisig maayo atong lawas ron na. Nagsuri-suri na ta sa laing lugar, di ta maggamit sa Ginoo. Okay? So, alang sa iyang kahimayaan. So, we don't know. Wa ta kabalo, dili na to. Kung ang Ginoo masabtan na to, tanan, di na siya Ginoo. Mo ginang gitawag sa Ginoo, kay di na to matungkad ang iyang pagka-Ginoo. And lastly, okay, is they seek healing before salvation. Actually, mo ni ang number 1 reason nga nung daghan di mayo. Nahimo lang na akong number 6. Okay? Kaya ang ilang giapas, healing lang, dili kaluwasan. Luke 19 verse 10, the Son of Man came to seek and to save that which was lost. The very reason nga nung nianhi si Christ, para luwason ang tao, dili para ayohon ang tao. Ang ayo, previous na siya. Okay? Salvation is the main reason nga nung nianhi si Jesus Christ. So dagang mga tao nga magpaampo, kay ilang giapas, dili Ginoo. Dili kay maluwas sila. Ang ilang giapas, maayo lang. Human sila maayo, mubalik sila sa ilahang sala. Okay? So, karon gipakita nato nganong dili tanan maayo. Pero ang Ginoo moayo gyud. Amen? Di ta muundang sa pagampo. Kung wa ka naayo karon, wa nagpasabot nga ang Ginoo di na moayo. Pangayo lang kanunay kay saad man na siya sa Ginoo. Hulat lang ta sa kabubuton sa Dios. Ang Ginoo moayo gyud, pero there are reasons, there are purpose nganong usahay dili tanan maayo. Wa ta kahibalo, no? Sa mga cases atong mga pastor pod, sa atong mga brothers and sisters nga until now, na mga sis, na mga but still nagaampo gyapon ta pero wa nagpasabot nga ang Ginoo di na moayo. Moayo ang Ginoo pero naay mga laing reason behind. So I hope nga hinay-hinay na to ninasabtan. Next meeting, atong isgutan ang mga sakit nga gikan sa yawa. So, magsayo ta. Kay basig ka na imo sakit, gikan na sa yawa. Okay? So, palakpakan na to. Tumbuhi nga Dios. Manindog ta.